Alias Totoy nagsalita na. Atong Ang at Gretchen Barreto, mastermind sa missing sa bungkero. 300 million pesos para sa katahimikan. Alias Totoy tumanggi sa bayad. Ang kwentong ito ay hindi lang simpleng balita. Sa isang exclusive interview, magbabago ang lahat ng inyong alam tungkol sa kaso ng mga missing sa bungkero. Ang lalaking nagtatago sa alias na Totoy ay handang ibinunyag ang katotohanan kahit na ang kapalit ay bingit ng kamatayan. Ano ang isiniwalat ni alias Totoy? Totoo nga bang binantaan na siya ni Atong Ang? At anong trahedya ang nakahanda para kay reporter Emil Sumangil dahil sa pakikialam sa kaso? Yan ang ating aalamin. Si Julie Aguilar Patidongan, tunay na pangalan ng lalaking kilala bilang alias Totoy, hindi lang siya simpleng witness. Siya ang head of security ng mga sabungan ni Charlie Atong Ang. At ngayon, ibinunyag niya na ang mga sekreto na matagal nang nakatago sa dilim. Pero bago natin malaman ang buong katotohanan, dapat ninyong malaman na ang reporter na si Emil Sumangil, ang naglakas loob na mag-interview kay alias Totoy, ay nasa panganib na ngayon. Mga death threats, mga banta sa pamilya, at posibleng mga hindi kilalang taong sumusunod sa kanya. Ganito kadelikado ang kwentong ito. Mahigit 1,000 sabungero ang nawawala sa buong bansa. Hindi lang basta nawawala, kundi pinaglaho. At according kay alias Totoy, alam niya kung sino ang mga utak ng operasyong ito. Ang unang pangalan na binanggit ni alias Totoy, si Charlie Atong Ang kilalang negosyante at chairman ng Pitmaster. Pero hindi lang yan, may kasama pa siyang mga mastermind. Si Eric De La Rosa, si Engineer Celso Salazar, at ang pinaka-shocking sa lahat, si Gretchen Barreto. Oo, ang dating actress na si Gretchen Barreto ay sinasabing sangkot umano sa malaking sindikato na ito. Ayon kay alias Totoy, lagi silang magkasama ni Mr. Atong Ang at 100% na may kinalaman siya. Pero paano nga ba gumagana ang operasyong ito? Ayon kay alias Totoy, si Eric De La Rosa ang nagmo-monitor ng mga palabas. Kapag may nalamang tsupi o dayaan, agad niyang sinasabi kay Atong Ang. Pagkatapos tatawagan si alias Totoy para i-hold ang mga taong nagtutsupi. At hindi lang ordinaryong hold ang ginagawa nila. Ayon kay alias Totoy, may mga miyembro ng PNP na ginagamit para kumuha ng mga tao sa mga venue, mga pulis na bayad, mga pulis na sumusunod sa utos ng sindikato. Pero ang pinakamalaking pasabog, sinubukan nilang bayaran si alias Totoy para tumahimik. Magkano? 300 milyong piso, 300 million pesos para sa isang affidavit of recantation para bawiin lahat ng sinabi niya laban sa kampo ni Atong Ang. Pero hindi tumanggap si alias Totoy. Sa harap ng malaking pera, sa harap ng mga banta, nanatili siyang matatag. Sinabi niya, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. Kung iisipin, napakalakas ng loob ng lalaking ito. Nagtrabaho siya sa kompanya ni Atong Ang ng maraming taon. Nagsimula siya bilang bodyguard hanggang sa maging chief security ng mga farm at sabungan. Pero ngayon, handa siyang iwanan ang lahat para sa katotohanan. At bakit nga ba siya lumantad ngayon? Ayon kay alias Totoy, nagdesisyon siya dahil nagtitiwala siya kay PNP Chief General Torre. Sabi niya, alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Pero hindi pa tapos ang kwento. Si Atong Ang ay balak kasuhan si alias Totoy. Pero ang sagot ni alias Totoy, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya ay siya naman naguutos ng lahat. At kay Gretchen Barreto, may mensahe si alias Totoy. Sabi niya, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa isa pang balita, ipinakita ni Julie Donon Patidongan, alias Totoy, ang mga petty cash voucher na patunay umano ng mga bayad na ginagawa nila sa mga pulis na nagtrabaho para kay Atong Ang. Ayon kay Patidongan, ang go signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero ay galing kay Ang. At nalalaman niya ito dahil siya raw ang nakakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. Sa kada utos may bayad daw at may buwanang payola rin ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis ang mga voucher na ito na naitago raw niya isang voucher na kapangalan umano sa isang police colonel na may halagang 2 million naman para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 6 million para sa isang unit ng PNP na siyang tumrabaho raw. Ang pinakamatinding revelasyon ay ang paliwanag ni Patidongan na pag sinabing intel yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Ibig sabihin, may specific na bayad para sa mga pagpatay
na 500,000 kada biktima. Ang monthly na kinukuha naman ng isang colonel ay umabot sa 2 million kapalit ng proteksyon at dahil mga tao niya raw ang nandoon sa operasyon. Ang mga voucher na ito ay hindi lang simpleng papel, ito ay konkretong ebidensya ng sistematikong korupsyon at pagpatay na ginagawa ng sindikato ni Atong ang gamit ang mga bayad na pulis na nagpapatunay sa lawak ng kanilang criminal network na umabot sa pinakamataas na antas ng law enforcement. Mahigpit ang seguridad kung nasaan si alias Totoy ngayon. Ang National Headquarters ng Philippine National Police ay nagpadala ng mga pulis para matiyak na nasa ligtas siyang kalagayan. Pero tanong, ligtas ba talaga siya? Banta sa buhay ni reporter Emil Sumangil. Si Emil Sumangil, ang reporter na matapang na nag-interview kay alias Totoy, posibleng nakakatanggap na rin ng mga banta. Sa gitna ng mga shocking revelations ni alias Totoy tungkol sa missing sa Buнгero case, sa isang Facebook post na ipakita kung gaano kadelikado ang sitwasyon para sa matapang na journalist na si Emil Sumangil at sa kanyang pamilya. Kamakailan lang nag-post ang asawa ni Emil ng isang personal prayer request na hindi basta simpleng post ito ay isang cry for help, isang desperadong panawagan para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Ang mga hashtag na ginamit niya, hashtag protect Emil Sumangil, hashtag cover him in prayer, hashtag truth will prevail, hashtag journalism with courage ay nagpapakita na may konkretong banta na natatanggap si Emil, may mga taong nag-aalala sa kanyang kaligtasan at kailangan ng divine intervention para sa protection. Ang mga salitang, surround him with your divine shield and keep him safe from harm, at ang Bible verse na no weapon formed against you shall prosper, ay nagpapakita na ang pamilya niya ay nasa takot at may mga taong may maling intensyon laban sa kanya. Emil Sumangil ang nag-exclusive interview kay alias Totoy na nagbigay ng matitinding revelasyon tungkol kay Atong Ang, Gretchen Barreto at sa malaking sindikato na missing sa Buнгero. And ngayon, nakikita na natin ang malaking kapalit nito. Ang kanyang asawa ay nag-public prayer request at may mga netizens na nag-aalala na para sa kapakanan ng reporter. Ito ang kwentong hindi dapat makalimutan. Isang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. Mga pamilyang umiiyak para sa kanilang mga nawalang mahal sa buhay. At mga personalidad na akala natin ay malinis, pero tila may mga tinatagong sekreto. Sa isang press conference noong Hulyo 3, 2025, inakusahan naman ni Atong ang GMA7 ng one-sided reporting sa kaso ng missing sa Buнгero. Ayon sa negosyante, hindi nila kinuha ang kanyang panig bago maglabas ng mga alegasyon ni Patidongan. Dapat both sides ilabas pahayag ni Atong laban sa network. Ang tanong ngayon, magiging successful ba ang operasyon na ito? Magiging ligtas ba si alias Totoy? At makakakuha ba ng hustisya ang mga pamilyang namatayan? Hindi pa tapos ang investigasyon. Marami pang mga sekreto na dapat malaman. Sa iyong palagay, may katotohanan kaya sa mga sinasabi ni alias Totoy? At kailan kaya makukuha ang hustisya para sa mga missing sa Buнгero? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.